Robin ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Magpusok ang loob, pamaang kapulat. Ang bawat madaanan ay nangangamulat sa pagkabila. Nito'y hindi sa sikat, hindi mo mamuna, hindi matanyag, pagkat ang ama mo ay iyong imanama, dangal ay asawa ay iyong binasa. Ya ang batang asinyo doon na nanatilig sa unang oras na pag-iisip sa alam ng oras na nakakasapa. Mga damit na ipon nilalabas. Pero mas matay na mamula dahilan sa alam hindi o pati sa inumikat. Sa baybayang dadagdagan ka sa tulog, sa iyong dagat sa iyo ang anak. Ang iyong lupa ay aawit sa silog. Malakas na asal tayo ay sa kalas sa muna. Tulungan ka magtulungan sa Ang kanyang makitay na ang palingahan, ang lupay ng buhay, tunay na maliwan. Sinigisnan niya ang magbasa, asa na paari ng kahit Gabing pito, taas na babagsik sa tabi ng daan, nahandang puklawing kabayang karatag upang maitulog ang taong sakay. Gabing walo sa pagliligtas mo, O Diyos, pag-inihintay. Maraming sigat ang mga pulisan, nalabanan nila at magtatakbuhan. Ang bukid ni Aser ay pag-aanihan ang mga pagkain ng taong marangal. marami kang ganun
gabi ang huli, pinanghali. Ito ang naging dalawang anak ng Israel at kailan sila pinagbalak ng kanilang ama ayon sa magiging hinaharap niya. Pagkatapos sinabi niya ito sa kanyang mga anak niya, papanin na ako upang mag-isang sa mga kasamang nanayaman. Doon niyo kayo lilibing sa pinagdidinig sa aking mga magulang. Sa iyong sa tapat ng bukid ng Efraim. Pwede ang ibigin ng Milena sa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Pinilihan ni Abraham. Tatlo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. 50 talatang 1. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiyak ng nahinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang mamatay. Ayon sa kabalian ng mga sinisyo, ibang araw ang pinupul nila na paggawa ng ito. 70 araw na maglukas ang bansang ito. Pagkatapos ng pag-iusap, sinabi ko sa mga pagawad ng Pangako, isabi mo si Tatay na hinihingi ang bago mo tayo kung siya ibigay sa bina ng pinagmihila sa kanya. At aking may pangako susubin ko ang pinagmihila. Kaya hindi makalit ang tulog. Dahil ko ang magandang kaya, magaling ako ang pagkakasama. Pagsapit nila sa ibigay sa atas sa sinabi ng kaibigan ay tumango sila. Nagdaan sila noon ng isang paaralan sa Iman at itong araw na nagdalamat ng Susi na saksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpapanaman na ito kaya nasabi nila ganito pa lang ako sa mga taga-Egypto dahil ito'y tinawag na Israel ang lahat niya. Labing-anim, nagpasuko sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. 17, nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid na ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhig kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos na ating ama
Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito at sa pag-ingat niyo sa amin sa buong ng pagpupunod naman. Kayo naman din ang araw na ito, Diyos, na iyong ginawa at nilikha upang kami naman, Diyos, ay muling makapagawa ng mga bagay na sa ikabubuhay at kararananin ng Panginoon. Salamat sa mga salita na binabasa ngayon. O Diyos, malaking bagay pa yung yung aral na binibigay niyo sa lahat na ang pagpapatawad sa mga nagawang mga pagkakasala, maging si Jose sa kanyang mga kapatid. Panginoon, upang o Diyos ang lahat, kaming lahat ay magkaroon ng kagalakan sa aming mga puso. Panginoon, tulungan niyo kami o Diyos na huwag kami yung tipong taong mapagpunyanti sa lahat ng gumagawa sa amin ng masama. Kundi Panginoon ay matuto kami magpatawad. Salamat o Diyos sa mga salita na binigay niyo sa araw na ito. Salamat sa pagbawa sa nito, Panginoon. Na ang araw na ito, Diyos, ang siyang patuloy namin gawin at ito yung aming tutunan, Panginoon. Tulad ni Moses sa kabila ng mga pagkaalipusta sa kanyang Panginoon, sa pang-aapi, Panginoon, kailanman ay hindi siya, Panginoon God, na nagtimping o siya man, Diyos, ay natutong magpatawad sa kabila ng ginawa sa kanya. Panginoon, maraming mong salamat sa naway sa araw na ito. Tulungan po ninyo Diyos kami. Huwag kami, Panginoon God, na manghihiganti sa mga gumagawa sa amin ng masama. Hindi, kinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa kalagitnaan ito sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Porter na. Pag-porter, start na tayo. Nasaan tayo? Hindi ako nagkapo. Nakakapo ba ako? Kapag ba? Pag-ibog ka rin.
Magandang umaga po sa ating lahat. So muli, tayo ngayon ay narito para sambahin at kilalanin yung ating Panginoon na siyang hari ng ating buhay. Amen po. Sapagkat ang pagbalik po ng Panginoon ay nagpapakilala po na siya ay hari ng lahat. Amen po. So ang lahat ay ako pong inaanyayahan na tumayo. At buksan po ninyo yung mga Biblia sa aklat po ng Juan pangkat 10, talatang 7 hanggang 16. Juan pangkat 10, talatang 7 hanggang 16. At pag-aralan po natin ngayon ay ako mabuting pastor. Si Jesus isang mabuting pastor. Okay po? So kung kayo po ay naririyan na, ako po ay samahan po ninyo sa pagbabasa sa talatang 7 hanggang 16. Ito po yung sinasabi sa Biblia. Kaya muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyong ako ang pintuan dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay magnanakaw at ang mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko, maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay sa buhay na ganap at kasisiya. Ako ang mabuting pastor. Inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakitang dumarating ang asong ubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa ay hindi siya pastor at hindi kanya ang tupa. Kaya sinisila ng asong ubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastor. Kung paano nakikilala ko ng Ama at siya ay nakikilala ko, at gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa. At ako naman ay nakikilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangan sila ay alagaan ko rin, pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa ang kawat at isa ang pastor. Tayo po'y manalangin. O Diyos, narito kami Panginoon. Kinikilala namin Diyos na kayo ay hari ng aming buhay. At kayo ang mabuting pastor, Panginoon. O Diyos, na handa niyong ialay ang aming buhay para sa amin. Sapagkat kayo ang tunay na aming pastor, Panginoon. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito at aming inaalala ang iyong pagdating dito, Panginoon, sa lupang ito na upang kami, O Diyos, ay samahan at pagharian, Panginoon. Pagpalain ang bawat isang Diyos sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo po'y magkakapunan. Okay. So, dito sa ating pag-aralan, ay mapapansin po natin na ang ating Panginoong Hesus, ang siya yung totoong pastor. Ano po? So, nung panahon ay mayroon pong mga tinalaga ang Panginoon na mamuno sa mga pastor. Okay, so, tao po na ang ibig po dito sabihin yung tupa ay yung mga tao. Okay? So, pero sa panahon din po na ni David sa Lumang Tipan, siya ay nagpastor talaga doon sa mga hayop. At si David, pinangunahan niya po yun na inalagaan niya ang kadalasang kanyang problema o nagiging kalaban doon, yung kanyang laging nakakatampo, ay ang mga mababangis na hayop. Na ang layunin ng mababangis na hayop ay para sirain o patayin yung mga tupa. Ang kagandahan nun, na tulad ng ating binasa ng panahon ni David, na handa niya isakripisyo yung kanyang buhay kahit yung kanyang inalagaan ay hindi tao kundi hayop, kaya niya isakripisyo yung kanyang buhay. Ayaw niya lang na may malapak, may mamatay, may mawala doon. Kaya sa oras na lulusog yung mga hayop na bumabagis,
ay kanya ito sinasalubong at pinapatay. Okay? At hindi po natin maiwasan na ang tupa ay mayroong mahina, mayroong sakitin. Tama po? Kaya si David ay doon sa panahon na yun ay nakita ng Panginoon kung gaano ka nagkila yung kanyang puso. Na hindi siya yung tipong tao na pinababayaan niya na lang yung kanya inaalagaan. Okay, so dito sa panahon natin na binasa natin ito, ay dito natin mapapansin na si Jesus ay galing po sa angka ni David. At ito po yung pangako ng Panginoon na ipapadala niya sapagkat doon sa mga naunang tinawag niya para magpastor doon sa mga tao sa panahon doon kay Ezekiel, ay nakita ng Panginoon na naging pabaya yung mga leader. Dinadapura o pinagsasamantalahan yung mga pastor. Ay, hindi yung pastor, sinasamantalahan yung mga kawan. Ibig sabihin ay sinisigil sila na hindi nagiging makatarungan yung leader. Okay? Kung pupuntahan po muna natin sa dali, yung aklat ng Ezekiel chapter 34, ito po yung kanyang binanggit dito. Na sabi ng Panginoon, siya ay nangangako na siya ay magpapadala ng isang hari na mangangalaga sa mga tupa na dahil sa kagawa ng mga tao ito. Ang sabi niya nga po rito, dahil dito ako ang mangangalaga sa aking gawan at hindi ko papayagan sila ay inyong abihin. Pagbubukurin ko ang mabubuting tupa at masasama. Itatalaga ko sa kanila isang hari. Itong hari na binabanggit po dito sa panahon ni Ezekiel, wala pong iba siyang pinangako kundi yung ating Panginoong Jesus. Yung pangako niya na ipapadala niya ito upang siya po na yung magiging pastor. Kaya tinawag po natin ngayon na ating talata ngayon ay sabi na Jesus is the good shepherd. Si Jesus ang mabuting pastor. Tama po? Kaya ang araw na ito o yung panahon na ito, itong sinasabing Christmas, alam po ninyo yung sentro natin dito ay si Jesus. Hindi po si Santa Claus, hindi po yung Christmas tree, hindi pa yung Christmas light. Lahat ng mga palamuti ngayon, hindi yun. Ang totoo na dapat natin ngayon tinitingnan ay si Kristo dapat yung ating pinag-usapan. Tama po? Kasi marami po yung kaagaw ngayon yung Panginoon. Hindi lang po sa mga Christmas tree, hindi lang po doon kay Santa Claus, hindi din doon sa ninong, hindi lang doon sa mga ninong, hindi din doon sa mga regalo, maging sa mga pagkain, sa mga bagay-bagay ngayon para maagaw lamang. Ang pinakatotoo mga kapatid, si Kristo dapat yung maging sentro. Tama? Sapagkat siya yung mabuting pastor, siya yung pinag-uusapan sa tuwing sasapit dapat yung ganito yung pag-aalala. Tama po? Kaya kung kayo ay mayroong mga bata, mga anak na maliliit, huwag po ninyong sasabihin na magsabit ng media sa pagdaraan sa Santa Claus. Hindi yung totoo. Tama po? Ang totoo ay si Kristo. Sa yung paghari natin sa ating buhay. Yung tinukoy puno ng Panginoon, sabi ng Panginoon, sabi doon kay Ezekiel, na sabi ng Panginoon, ako na yung mangangalaga sa inyo. Kaya siya ay nangako na magpapadala. Ang pangako ng Panginoon, ang katuparan ng pangako na yun, ay doon sa pangalan sa kanyang anak na si Jesus. Yun yung kanya pinapunta at siya yung talaga mangangalaga. At hindi rin siya katulad ng mga pastor na pabaya. Doon sa ating binasa, sa Juan chapter 10, mapapansin natin doon na yung mga bayarang pastor ay sila ay nagsisilayas dahil hindi nila pag-aari yung tupa. So, ganun po yung mga pastor na pinababayaan yung mga tupa. Si Kristo, hindi niya pinababayaan. Tama po? Naniniwala po ba kayo na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon? Ang Diyos ay parating na rin niya. Sabi diyan, ginamit din ng Biblia ang larawan ng pastor upang kumatawan sa mga pinuno ng bayan ng Diyos. Unang panahon, ginamit si David para pagpastor sa mga hayop at sa mga sumusunod na mga panahon ay ginamit niya yung mga tao para pamunuan yung bayan. Sa paglalantad ni Ezekiel sa pangka-34 na kapitulo, sa mga pinuno ng mga Israel, nilarawan niya kung paano sila nabigo sa pag-aalaga sa kawan. At sa totoo lang, maging noon at ngayon, hindi mga perfecto talaga yung pastor. Kasama po ako.
Yan yung totoo. Ang pinaka-perfecto talaga at pinaka-mabuting pastor walang iba kundi ang Panginoon. Tama po? And then sabi diyan, ang sabi dito, sa halip na pakainin ang tupa, ang mga tupa, pinatay nila ito para sa kanilang mga sarili pakinabang. Yun yung minsan yung nakakalungkot, di ba? So, pero doon sa ating binasa kay Ezekiel, sabi doon, titipunin ko yung mabubuting kawan o titipunin ko yung masasamang kawan, paghihiwalay niya. At sabi niya, tatanggalin niya yung mga kambing. So, hindi iyon kasali roon. So, sa mga tuwing, mayroon talagang mga tupa na mabubuti at mayroon ding tupa masasama. Sapagkat sinabi po doon sa Ezekiel po na ihiwalay niya yung mabuti at ihiwalay niya yung masama. Kaya dito, sa panahon ito, totoo mga kapatid na maraming pagkukulang yung mga taong ginawa ng Panginoon para pangalagaan yung kanyang kawan. Kaya nangako siya na sa pangalan ng ating Panginoon Hesus, siya ay hari, siya yung ipapadala para pangalagaan tayo. Amen, no? So bilang mga pastor naman ngayon sa panahon na ito, so lahat kami mayroong kahinaan, subalit narito para pagsumikapan naman namin ngayon upang ipahayag ang salita ng Panginoon. Okay? So, pinagpadala ang Panginoon para ipangaral ang salita, subalit kailangan natin pakinggan yung bawat mga aral na ito. Sino man yung pinadala ng Panginoon para tumayo, pag pangaral yung salita ng Diyos, ay pakinggan natin sapagkat ito po ay pakabubuti sa atin. Mayroon tayong 5 bagay na pag-aaralan tungkol dito sa mabuting pastor. Okay? Sabi niya, what is the work of the good shepherd? So ano ang gawain ng mabuting pastor? Pinadala dito ng Panginoon ang kanyang anak na si Jesus at ito ang kanyang ginawa. Number 1, sabi niya, the work of the good shepherd is always watching over the flock. Sabi niya, ang gawain ng mabuting pastor ay palaging nagbabantay sa kawan. Ang kagandahan ngayon sapagkat ito po ay sigurado na tayo ay laging nagbabantay, laging nakatingin sa atin ang Panginoon. Tama po? Ang sino man sumasampalataya sa ating Panginoon, ang sabi po dito, ang gawain ng mabuting pastor ay palaging nagbabantay sa kawan. Hindi po siya katulad ng binanggit po natin doon, binanggit dito sa talata na ito na siya ay bayaran. Hindi po siya bayaran. Ang kaganda sa ating Panginoon, pag sa panahon natin ngayon, lagi siya nagmamasid sa atin para tayo ay bantayan at ingatan. Yan yung kanyang trabaho. Gawain niya na tayo lahat ay kanyang pangalagaan. So, subalit sa bawat isa sa atin, kung tayo man ay pinangangalagaan ng ating Panginoon, matutubig tayo mangalaga sa ating mga sarili. Tama po? Dahil doon sa ating binasa na ang ating tupa ay nakikinig. Diba? So, dapat tayo ay nakikinig. So, ano yung pangangalaga ng Panginoon? Pero huwag natin hanapin yung ikapapahamak natin. Sapagkat hindi ho tayo ginawa ng Panginoon na robot. Na, pag tayo ay gagawa ng masama, ay pipindutin yung remote at tayo ay hihinto. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng kalayaan. Although nandan siya nagbabantay, pero tayo ay hawak din natin yung ating mga sarili, may kontrol din tayo. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Okay? Kaya iingatan din natin ito. Mapagbantay din tayo. Kung tayo ay binabantayan ng Panginoon, ay tayo din ay nagbabantay sa ating mga sarili. Upang hindi tayo mapahamak. Diba? Kaya sabi dito, na ang gawain ng mabuting pastor ay palaging nagbabantay. Mapagbantay din tayo. Okay? Kasi kung ganun po yung mangyayari, sana hindi tayo mga makasalanan kung ginawa tayong robot. Na sa bawat ikaw ay gagawa ka ng kasabi, din ng Panginoon at hindi ka na makagagawa at ililihis ka. Hindi ganun eh. Kundi binigyan yung tao ng kalayaan. Bigyan tayo ng kalayaan at matutunin tayo magbantay. Kung tayo ay binabantayan ng Panginoon, tayo din ay magbantay sa ating mga sarili. Tama po? Kasi kung tayo ay magiging makulit, di ba? Kung tayo ay hindi nakikinig sa kanyang tinig, hindi tayo magbabantay sa ating sarili, mapapahamak tayo. Tama po? Ang spirit of Christmas ay para alalahanin natin yung Panginoon. Huwag po natin ipapawalang bisa o walang bahala yung kanyang mga sinasabi sa atin, yung kanyang pagbabantay, yung kanyang mga tagubilin sa bawat isa. Amen, no?
So, lagi natin isipin, siya ay nagbabantay, subalit magbantay din tayo. Sapagkat ang kaaway ay naririyan para tayo ay silain. Sapagkat ang sinabi ko dito, kaya pumunta dito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, muwasak. Yung tatlo. Kaya ang Panginoon nagbabantay siya. Ulit-ulitin ko po yung panahon ni David. Kung paano po niya binantayan yung mga tupa, higit po doon yung ating Panginoon. Kung paano niya binabantayan, lulusog yung mga hayop na yun mababangis, andyan agad si David. Hindi na siya nakakapasok. Kung mayroon man naabot, kung mayroon na hinahabot talaga ni David, ayaw niya talaga siya, ayaw niyang pahintulutan na mayroong masaktan. Ganyan ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon na may masasaktan sa atin. Subalit naman, sana tayo naman din ay mapapantay. Kasi may mga pagkakataon yung tupa ay humihiwalay sa grupo. Nawawala. Okay? Kaya pinupuntahan ng Panginoon para ibalik doon, para mapapunta doon na masecure yung kanyang buhay. Sapagkat nakatingin ang Panginoon sa kanyang binabantayan. Tama po? Okay. Pangalawa, the work of the good shepherd is to lead the flock. Sabi dyan, ang gawain ng mabuting pastor ay ang pamunuan ng kawan. Pamunahan. Sapagkat sa totoo aminin natin sa hindi talaga tayo kakumplituhan o mayroon tayong kakulangan. Minsan yung hindi natin pagkikinig sa isang bagay. Diba? Halimbawa, pinagsabihan ka, kahit napagsabihan ka na, ayaw mo pa rin sumunod o makinig. Diba? Minsan, ang iba nakikinig, pero lalabas sa kabilang tainga. So, diba? Sinabihan mo ng minsan, pero bakit parang hindi pa rin niya naunawaan? So, kaya ang Panginoon ay naririyan para tayo ay pamunuan. Para tayo ay pamunahan. Diba? Kasi, minsan hindi natin alam yung ating nilalakaran. Kaya, alam niyo po yung tupa, yung stick po yung sa shepherd, yung hawak niya, lagi po siya nang may ganon. Ano ang gagawin niya? Na habang naglalakad po yun doon, yung stick na yun, pag hindi po straight na naglalakad yung kawan, yung tupa, pinipitik niya po yun. Masakit ba pag pinipitik? Hindi ba? Masakit ba? Masakit ba yun? Kasi ang Panginoon yung namumuno. Pero mumunahan niya tayo. Pag ano kasi yung ayaw ng Panginoon pipitikin at makakaranas ka na, minsan nagdaramdam tayo tulad ka parang pinagkita sa'yo, dadalawin ka eh. Sino ba yung tumatawa pag pinapalo? May tumatawa ba? Kadalasan, pag pinapalo at pag tinutuwid at dinidisiplina, ang kadalasan maririnig mo, hindi tawa, ano yung naririnig natin? Iyak. At kung hindi iyak, baka yung nanay, siya pa yung papalungin ng bata sa panahon ngayon. Noong panahon, may takot yung mga bata. Ngayong panahon, may takot yung magulang. May takot yung mga bata. Diba? So parang baliktad yung panahon. So ito mga kapatid, sabi niya, na yung stick ay napakalaking gamit po yun ng isang pastor. Ang ginagawa nun habang pinapalakad yung paunahan, at minsan may lumilis eh. Kaya pinipitik niya po yun. So, pinamumunuan niya ito para sumunod sila sa kung saan sila dadaan. Di ba? Kaya minsan sa atin, pag napagsasabihan tayo, minsan, dito sa atin, lalo dito sa ating pag-aaral, di ko naman alam kung ano yung mga ginagawa ninyo, minsan nadadaanan sa mensahe. At minsan, ano ba yung bakit ito pinaritigan ng pastor? Kapatid, kaibigan, ang mensahe ay para sa ating lahat at hindi ko alam ang ginagawa ninyo. Tama po ba? So, tuloy-tuloy lang po, ito yung isang problema. Diba? Gusto lang ng Panginoon na ayusin yung buhay natin. Huwag tayong lilihis, huwag tayong liligo. Fix our eyes on Jesus. Tama po ba? Yan yung makabubuti sa atin. Pag ikaw ay tinutuwid, pag ikaw ay pinapalo ng stick, totoo masakit pag ikaw ay tinutuwid. Masakit talaga yun. Pero yun ay para sa ikabubuti natin. Malalaman mo na lang pagdating ng araw, kaya pala ako sinabi na gano'n kasi mayroon para kapahamakan sa dulo. Minsan may mga bagay na hindi natin alam. Ang nakikita lang natin, yung narito sa atin, yung present. Pero higit pong advance ang Panginoon, mayroon na siyang alam doon sa dulo. Kaya minsan napipitik na tayo. Po?
So, hayaan nyo na ang Panginoon na paunahan tayo. Huwag yung lagi na lang yung gusto natin, yung susunod. Minsan pinagbibigyan ka talaga dyan ng Panginoon, pero dapat sundin natin talaga kung kagustuhan ng Panginoon. Kung sino yung namumuno sa atin, kung sino yung nangangasiwag, sabayan mo lang siya. At hindi ka niya sisirain, hindi sisirain yung buhay mo, kundi upang ikaw ay mapabuti. Kasi ang magnanakaw pumunta dito, itatong bagay ang kanyang ginawa. Nakawin tayo, patayin tayo, di ba? Wasakin tayo. Yun yung kanyang sadya. Ngunit ang Panginoon ay buhay na wala hanggan. Pangatlo, the work of the good shepherd is to feed and care for the sick or wounded sheep. Yan ang napakaganda sa Panginoon. Kung sino po yung sumugat sa atin, kung sino po yung pumalo sa atin, siya ninyong gano'n. Tama? Sa panahon ni Job, sabi ni Job doon, kung sino man yung sumugat sa akin, yun ninyo magpapagaling. Tama po ba? Kung tinuwid man tayo ng Panginoon, nasaktan man tayo, ibig sabihin, siya pa rin yung magpapagaling. Siya pa rin mag-aayos sa'yo. May mga tupa na sadyang kulang yung pagkain, mayroong mahihina at mayroong mga malalakas. At pinatutuunan ng Panginoon, higit lalo yung mga mahihina. Upang lumakas man din sila, katulad ng malalakas. Okay. Sabi dito sa ating pangatlo, ang gawain ng mabuting pastor ay pakainin. Okay? Spiritually, na dapat tayo ay kumain. Tulad ngayon, may mga pastor na ginamit ang Panginoon na ang inihayag ay ang salita ng Panginoon. Hindi lang po kasi pagkain yung tinutukoy natin dito ay yung mga pagkain ng ating katawan. Kundi kailangan din talaga natin yung pagkain spiritual. So, ano ang mangyayari kung hindi tayo sisimba? Ano ang mangyayari kung hindi tayo makikinig? Andun yung mga pastor nag-aantay para tayo ay pahayagan ng salita ng Panginoon. Diba? So, kinakailangan na tayo lahat ay magsikain. Hindi lang pagkain dito sa pangkatawan, kundi paging sa ating spiritual na pamumuhay. At alagaan ang mga may sakit. Pag wala po makain yung mga may sakit, saan siya patungo? Mamamatay. Manghihina siya. Dahil wala siyang makakain. Kailangan ng mga may sakit yung pagkain. Kailangan nila ng kagamutan. Walang iba kundi yung ating Panginoon. Di ba? Lahat tayo. So lahat tayo ay dumami sa pagkakataon na yun at yaong mga sugat at tupa. So mayroong mga sugatan. Sino dito yung may mga sugatan? Yung mga nasasaktan na nabanggit natin kanina. Ang salita ng Diyos mismo niya yung maggagamot sa atin. Tama? Alam ng Panginoon noon na sabi niya, ako na yung mag-aalaga, sabi ng kay Ishke. Ako na yung mag-aalaga at magpapadala ako ng hari at ang Panginoon ito. Ang ating Panginoon Isus. Nung ang Panginoon Isus pumunta po rito, pinakain niya yung mga tao, yung 5,000 na mga lalaki. Pinakain niya yung lahat. And then, ang Panginoon yung mga humihingi ng kagalingan, binigyan niya ng kagalingan. Yung mga may sugat, pinagaling ng Panginoon. Tayo man ngayon, kung ikaw man ay may sakit, may sugat, tawagin mo ang Panginoon Isus, ikaw ay kanyang pagagalingin. Kung ikaw man ngayon ay nagugutom at may kakulangan, ang Panginoon ang magbubusog sa atin. Siya yung lapitan ninyo in times of trials, in troubles, in suffering, in hardship, tawagin niyo yung ating Panginoon. Siya yung higit na mayroong kakayanan para ikaw ay tulungan. Pagalingin, at kung may sakit ka, at kung ikaw ay may sugat, ang Panginoon ang tawagin mo. Kung ikaw ay may kakulangan sa pagkain, ang Diyos ang magpapakain sa iyo. Tama po? Okay, so pang-apat, 5 lang po ito. The Good Shepherd's work is to search and rescue lost or trapped sheep. Ang gawain ng mabuting pastor ay hanapin at iligtas ang nawawala at nakulong na tupa. Iba-iba yung karanasan. Baging sa panahon din ni David. Di ba? So, para hanapin upang sila ay maibalik, iligtas. So, tulad natin kanina, ang Panginoon, hindi kagaya ng magnanakaw dahil pinapatay. So, balik ang Panginoon nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano yan? Na ang gawain ng mabuting pastor ay hanapin at iligtas ang nawawala at o nakulong ng tupa. Pero ang hirap po hanapin yung nagwawala doon sa nawawala. May pagkakaiba ba yung nabanggit ko? May pagkakaiba ba yung nagwawala at nawala? Alin yung mas madaling hanapin?
Yung nagwawala o yung nawala? Diba? Ang sabi doon sa Ezekiel na sabi niya na kanya hinuwalaan ang mabuti at ang masama, tupa. So may mga tupa talaga na sadyang napapahama. Diba? Dahil sa kanilang kakulitan. May mga tupa talaga na talagang nahahanap pa rin at naibabalik. Tama po? Sana ikaw itong tupa na nawala, na nagbalik. Palakpakan po natin ang Panginoon, di ba? So kasi yung tupa na nagwawala, ang hirap po talaga. Di ba? Ang hirap. Kaya, makita niyo naman po, di po ba? So, literal. Pagkwento tayo sa isang taong nag-aaway, yung inaawat brother Hernan, pag inaawat. Ang tao, pag nag-aaway, pag inaawat, lalo, nagwawala, lalo, humipiglas, nakikigit. Sige, awat na awat. Subukan niyo kayong dalawa na umawat, bayaan niyo sila. Palagay niyo susugod sila? Hindi mo tumata, pag nagwawala pag mayroong tagagi, lalo parang lalo sila tumatapag eh. Pero subukan mong umalis, bayaan mo na lang sila. Di ba? So, ito ang Panginoon. Sabi dito, narito siya para hanapin. At pahanap tayo. Di ba? Yung maganda doon eh, yung hinahanap ka. Sa amin ng panahon, sino pala ng amin kahit iyo ko kasi maaga namatay kasi yung magulang ko eh. Tatawag na yan. Hindi pa kasi uwal, yung panahon, 80s, ang kadalasan sa probinsya, tawagan lang po, di po ba? Mayroon pa nga yung galing sa dagat na malaki yung tawag sa aming budyo, yung ihip, pag umihip na yun. Alam na nila yun eh, na pag may tumunog doon, ay si tatay na yun. Parang katulad din dito, doon sa amin, nung panahon bata pa kayo, siguro nasa ano pa ako, nasa 6 or pataas po yung mga 6 or 7 years old, mga 5 mga gano'n, tatawag na yun. Lalo na yung lula ko. Ray, uwi na! Gabi na! Ang lakas po muna sa probinsya, tumatawag talaga yun. Pag narinig yun, ang bilis na. Talagang kumaribos ka ng umuwi. Ibig sabihin, yung mga tinig na yan, yung voice na yan, kilala mo naman din kung sino yun eh. Di ba? Ay, yung tatay ko yun. Ito yung maganda na dapat kilala natin yung process ng ating Panginoon. Di ba? Pag hinahanap, dapat alam mo at kilala mo kung sino kung yung tao na paparating. Kilala mo siya na dapat ikaw ay pumunta. Hindi yung umaatas ka pa para paharap ka pa ng pahanap. Baka dumating na yung araw, ikaw ay tuloy na yun, ay mapahama. Diba? So mahirap po yung nagwawala kaysa doon sa nawawala. Kasi yung nagwawala, talagang may problema talaga tayo doon. Ano po? So dito, sa ating sinabi dito, sa pang-apat, na ang gawain ng mabuting pastol ay hanapin at iligtas ang nawawala o naulog na tupa. So may nawala din naman talaga na minsan, hindi nyo naman alam, na minsan iba, mayroong mga masasamang tao, gumagawa ng mga mag-isang mga hayop, di ba? Pag sa gubat, mayroong, ang tawag po nun? Yung yung panghuli sa mga hayop. So minsan nakukulog doon. So o bita, yung mga bita na gano'n. So sino man yung mga nagbibita ngayon, isa ka na hinahanap ng Panginoon para tanggalin doon sa pagkabitan at may balik ng isa sa kawan, sa kamuha. Amen? Ito yung trabaho ng isang pastor. Nawala may bago din yung ating Panginoon. Tayo lahat. Lahat tayo sa bata. May sakit, na-trap tayo, nakulong tayo, lahat tayo. Pero lahat tayo ay hinanap ng Panginoon para maging malaya sa lahat ng yan. Amen? At panghuli, mga kapatid, the work of the good shepherd is to sacrifice for the flock. Sabi niya, ang gawain ng mabuting pastor ay magsakripisyo para sa kawan. Sa mamatay man siya, gagawin niya yun. Anong ginawa sa atin ng Panginoon? Namatay siya para sa atin lahat. Sinakripisyo niya yung kanyang buhay para sa atin lahat, para sa kawan. Ako at ikaw ay kawan ng ating Panginoon. Ako at ikaw, tupa tayo ng Panginoon. Handa siyang mamatay para sa iyo. Kaya, sino ako ngayon para mayabang at malaki? Di po ba? Ito yung totoong pastor. Kaya niyang ibigay yung kanyang buhay. Ano ba man yung kahantungan ng kanyang buhay? Katulad ng Nineveh, na yun ay kapahamakan, pwede mangyari sa kanya, pwede siyang makain ng isang hayop na pwede mamatay si David. Pero, ito yung sakripisyo na pinakita ni David. Sakripisyo na pinakita na Panginoong Jesus para sa atin. Sino naman tayo na pagbigay ng buhay ng gano'n?
Pero ang tingin sa atin ng Panginoon, napakahalaga talaga tayo sa Kanya. Kaya nagsakripisyo siya ng kanyang buhay. Namatay siya para sa atin. Dapat tayo naman talaga yung mamatay. Di ba? Sino ang magpapahalag? Kaya makita niyo po doon sa Ezekiel, wala nang pakialam yung mga pastor, bakit sino ba kayo? Mamamatay ako dahil sa inyo? Wala nang silang pakialam. Kung ano may mag-alipin sa'yo, bahala kayo. Yung mga pastor na walang pakialam. Mga pastor na bayaran. Pag hindi na binabayaran, wala na yung tupa. Sumalit ang Panginoon na hindi gano'n. Siya ay nagsakripisyo para sa ating lahat. Sa kamatayan man niya, gagawin niya yun para sa atin. Tama po? Kaya pahalagahan po natin yung ating Panginoon Jesus. Kilalanin po natin siya na hari ng ating buhay. Siya ay mabuting pastor. Mabuti po siya sa lahat. Tama po? Perfect po siyang pastor. Kaya natin pinag-usapan mabuti. Wala po tayong makikita masama sa kanya. Namatay siya para sa atin lahat. At ikaw ngayon ay hawak ng ating Panginoon. At gusto niya na ikaw ay kanyang bantayan. Gusto ng Panginoon na ikaw ay pagalingin. Kung ano man yung kalagayan mo ngayon, gusto ng Panginoon na ikaw ay tulungan. Amen? Yan yung limang bagay at ito yung ating magtatapos. Sabi diyan, kaya ang Diyos ay nangako na iingatan sila at magbibigay ng bagong pastor. Walang iba kundi si Kristo. Siya ang mabuting pastor na nakikilala sa kanyang mga tupang na matyagang hinahanap ang mga napapalayo at naliligaw at nakahanda mamatay para sa atin. Tama po? Hindi niyo po biro kung gaano kahirap yung paghahanap. Napakahirap maghanap ng tupa. Paging sa panahon ni David, hindi mo alam kung saan mo siya pupuntahan. Bilang niya yung bawat tupa. Hindi niyo ba alam tayo lahat ay bilang ng Panginoon? Kung may nawawala o kung kulang doon sa grupo, alam ng Panginoon. Kaya kung may kulang sa atin, hinahanap lagi ng matyaga siyang hanapin yun para lang magbalik. Kaya nagsasakripisyo. So, sabi lang sa aklat ng Juan chapter 10, 26-29, sabi dito, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman di sila mapapahamak, hindi sila maagos sa aking inuman. Ganon po ang proteksyon na binibigay sa atin ng Panginoon, na hindi walang sino mang mapapahamak. Kaya diwa ng Pasko na ito, mga kapatid, ang ating Panginoon yung ating kilalanin. Tama po, hindi niya tayo ipapahamak. Kaya ano man yung kalagayan at sitwasyon natin, ang Panginoon yung nariyan na hanggang sumulong sa atin. Okay? Tayo pong tumayo and shall we pray sa ating Panginoon. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga mensahe na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkayo ang mabuting pastor, totoong pastor, Panginoon, na pinangangalagaan kami. Kung kami man ay nasasaktan, namimigati, Panginoon, o Diyos, maraming pong salamat. Ano man yung mga sitwasyon namin ngayon, nalalaman namin, o Diyos, na kayo, Panginoon, ay nagmamasid sa amin. At parati niyo kami, o Diyos, tinutulungan. Salamat, Panginoon, sa sakripisyo na matay kayo para sa amin. Salamat po ng marami. Inaalala po namin, o Diyos, na sa pamamagitan ninyo, salamat at naibalik kami, o Diyos, sa piling ninyo, Panginoon. O Lord, salamat po at pagpalain niyo ang lahat ng naririto, lahat ng mga sumusubaybay sa amin. Pagpalain niyo ang bawat isa. At sa mga kapatid namin ngayon na mayroong paghihina, mayroong mga karamdaman, I pray, O Diyos, kay Brother Manuel, kay Sister Betsy, kay Sister Nikita, Jill, Hermes, at sa iba pa namin mga kapatid na mayroong kahinaang katawan, physically. Humihingi kami, O Diyos, ng saklolo. At sino man ngayon, O Diyos, mayroong kakulangan sa bawat isa sa amin, bawat pamilya. Ikaw, Diyos, na nagpapakain sa amin to supply all our needs, O God. I pray, Panginoon, na i-supply niyo yung pangangailangan ng bawat isa. Lord God, patuloy ko po sa iyo dinadalangin ang lahat ng kapatiran po namin sa mga estudyante namin, makapagtapos ng pag-aaral, yung mga magulang namin, to provide, Panginoon, sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya, na walay pagpalain mo. At kahit kami makasumpong lagi ng kapahingaan, Panginoon, masusumpungan namin ito lagi sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo ang lahat. Lord, I pray all the churches, O God, in our country,
I pray, Panginoon, yung pagpalain, all the pastors, O God, all the missionaries, O God, all the leaders. I pray, Panginoon, yung pagpalain ang lahat. And Lord, I pray also our counting from the highest position to the lowest position, so God. I pray, Panginoon, na ingatan niyo sila, Panginoon, na itong opportunity to serve our country, na may maging honest ang bawat isa, yung aming government, Panginoon. And I pray, Panginoon, na ang katotohanan ang shall prevail in our country, Panginoon. Na lagi ko Diyos dito maging maayos, Panginoon, ang lahat. I pray every Filipino, Panginoon, na lahat ay makakilala sa inyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, and also I pray sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, gabayan niyo kami, mapag-ibayan namin yung aming pamumuhay bilang isang Kristiyano, yung pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Salamat po at patuloy niyo kami palakasin sa mga susunod na mga araw na aming pag-aralan. Samahan niyo kami at marami kami, Panginoon, matutunan at may sa buhay po namin, Panginoon, ang iyong mga aral. Muli, Panginoon, pagpalain po ang bawat isa. Tagapin po natin ang biyaya ng ating Panginoon. By the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all forever and ever. Ang lahat, sabi na, Amen. Maraming po salamat. At kung makakapag-maaga po kayo kasi yung start pa lang ng Bible reading kasi 2 activities po tayo mayroon. So alas 4:14 AM din nagbabasa po tayo. Kaya itong 4:30 pangalawa na natin. So kaya kung magiging maaga kayo, makakasama kayo sa pagbabasa ng Bible reading. Sige po, salamat po.